Thank you. Thank you. Nice to meet you too. So, ayan guys. Parang gusto ko nang lumipat pala sa India. O, ayan guys. So, another photo for Enzo. For Enzo naman. Sabi ko na sa inyo, di ba? Superstar kami dito, guys. Kaloka! So, ayan. Ay, my gosh. Diyos ko. Very wrong. Very wrong talaga itong ginawa namin. Grabe yung mga tingin nila sa amin. So, lakad-lakad lang tayo. I think bumalik na tayo. Huwag na tayong pumasok masyado. Tara. Sige. Tara. Go out of the shop, you will get it there also. Okay. Have a good day. Thank you. Hello Melgoers all over the world! Now, officially, masasabi ko na nandito na kami sa may India. Hindi ako makatili guys, ang dami kasing nanonood. So ngayon bibigyan na namin kayo ng first impression of course. And ano nga ba yung mga requirements para maka-obtain kayo ng visa kung kayo ay Filipino. So lahat ng yan malalaman ninyo. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. At sa mga gagamit ng Klook, of course gamitin nyo na yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning guys! So finally, nandito na nga tayo sa may Delhi, India. Ayan, pwede na namin sa inyong sabihin. Kasi nga last time, syempre, nahiya naman kami sabihin kaagad kasi baka mamaya magka-problema kapag may mga visa country. Hindi yan kaagad ina-announce kasi baka mamaya hindi naman kami makapasok. So anyways, diretso na kaagad tayo. So in this episode, bibigyan na kagad namin kayo ng first impression dito sa may India. You know naman, huwag na tayo magcharutan kapag kasi nasabing India, di ba? Parang mas negative yung naririnig at napapanood natin. So kaya kami takot talaga kami pumunta rito sa may India. Kaya tignan natin, kasi tama ba yung mga naririnig natin? Tama ba yung mga napapanood natin? Ano ba yung mga requirements papunta dito if you are a Filipino? Ayan, umikode ko. Kailangan nyo lang mag-apply ng visa online. So, ito yung website. Ayan, ito yung website. And then, ilalagay ko na lang din sa ibaba para i-click nyo na lang. So, kailangan nyo lang doon mag-apply. Ang hihingin lang sa inyo doon ay 2x2 picture. I-upload nyo lang. Super simple lang, promise, as in super dali lang. Napakarami nyo lang fill outan. Siguro mga 6 pages yun. So yun na yung nakakapagod doon. So ang una ko sa inyong tip, huwag kayong gagaya nga sa amin. I-complete nyo na kagad yung details. I mean yung name ninyo, buong pangalan, pati talaga yung middle name. Para hindi kayo magka-problema. And then yung visa fee, $20 siya, tapos merong konting processing fee. Basta in pesos, ang na-charge sa credit card namin ay 1,488 pesos. And then guys, 24 hours lang, i-email ka agad sa inyo yung visa. At legit, nandito na kami ngayon, di ba? So, gano'n lang siya kasimple. Pagbaba nyo dito sa may Delhi, super smooth na. Yung immigration, ang bilis guys, ang ganda. Kasi ang daming counters, tapos iba-iba yung counters. So, hindi kayo magkakagulo. So, doon kami pumila sa may e-visa counter kasi may e-visa na tayo. Walang katanong-tanong. Siyempre, kinakabahan niya kami dito sa visa. Pero nung nakausap ko yung consulate, alam ko, ay, ang bait naman pala niya. Sabi niya na, ito yung puntahan niyo, ganyan-ganyan. So anyways, yun na ibig namin sabihin, basta may visa na kayo, mabilis na mabilis. Kailangan nyo naman na ngayong atupagin ay ang inyong airport transfer. Ito yun guys Ito totoo to. Nagusto nga kami ni Enzo Kakuan. Ito pa lang alam na namin may mali. Hindi naman may mali sa mga napapanood namin. Kasi guys, alam niyo ba na merong airport train from New Delhi Airport going to the city, dito na mismo sa New Delhi. Pero yung napapanood natin, umamin kayo, ang napapanood nyo, nagbabas sila, nagtutok-tok. Lalo yung mga foreign vloggers, di ba ganon? Lumalabas sila, tapos naghahanap kunwari ng taxi, tapos pinapakita nilang nalapitan sila ng kung sino-sino. So yun yung kinakatakot namin paglabas pala ng airport. Eh guys, hindi nyo naman pala na kailangan lumayo kasi meron na pala doong airport train. And alam niyo ba guys, ang ganda ng airport train. As in, para na rin siyang Singapore. Ganun talaga yung itsura niya. And then, ang binayaran lang namin, super mura. 42 pesos each lang yung train na yun. Now, dito na tayo sa may room namin. Itong room namin, nakuha lang namin siya ng 1,400 a night. And then dito, hindi na kami nag-expect too much. Actually, pabaliktad pa rin ginawa namin kasi nga, this is India. So, we are expecting the worst. Pero,
Ito yung room namin, ipapakita namin sa inyo. Ito yung toilet niya. Ayan, medyo luma na talaga siya. Tapos, para ring Pinoy, merong tabo at saka merong timba. And then, meron namang shower dito. So, dito yung toilet niya. So, yeah. And then, labas na tayo dito sa may room natin mismo. So, ito na yung room namin. Makikita nyo kaagad, meron dyan 2 single beds. Ayan. So, actually, itong 2 single beds naman, komportable naman siya. Mukha naman siyang komportable. Tsaka yung kulay niya, mukha siyang bago dito sa may labas. Ayan. Tapos, meron ditong parang couch egg. So, nakikita nyo yan. And then, ayan, meron ditong free coffee and tea. Yung cabinet. And then, merong AC, may TV, and then, merong fan. Yeah, guys! So, yung mga nakikita kasi naming hotels, talagang kapag pinapanood ko, parang, oh my gosh, I love pumunta ng India kasi ganito yung hotel, ganyan-ganyan. Ito, sa totoo lang, yung CR, yun lang yung lumang-luma yung itsura niya. Pero, meron ding bidet, tapos may hot shower. Pero ayan, kung naririnig nyo, ayun, maingay lang yung aircon. Pero malamig, gininaw nga kami. Ang problema, walang remote yung aircon, hindi namin siya makontrol. Pero yun lang, the rest, ito yung room namin, okay na okay sa amin. Again, disclaimer, lahat ng i-share namin sa inyo, actual experiences namin. So, hindi kami magbe-base sa experience ng iba, kung ano mismo yung experience namin. Guys, ito na yung ating hostel. Ito siya. Ang pangalan niya ay Sostel. So, ito na yun, lalabas na tayo para makagawa ng first impression dito sa may India. So, eto na yun guys. O, diba? Paglabas pa lang namin dito, meron na kagad mga lalapit sa inyo. Ganyan talaga. So, tara na! Lakad lang tayo. Thank you! Thank you. You too. Bye-bye. So, ayan. So, in fairness naman, ano naman sila? Mababait ba tawag? O accommodating. Siguro yun na lang. Accommodating naman sila. Pero yun nga, hindi naman natin kasi alam yung intentions. Diba? Kung binibentahan ka ba, kung isasakay ka ba sa tuktok, basta ganyan. So, yun lang. So, ingat na lang talaga. Pero guys, ang nagulat kami. First impression, malamig! Oo, nagulat kami, malamig pa rin. Ako, hindi pala ako pwede sumigaw, sorry. Pinorma lang ko yung damit ko. Nakita nyo ba, naka-ano ko? Kinlow neck ko pa yan. Tapos titili-tili ako, hindi yun pwede. Okay? Go to straight. Okay. Left stop light. The cross. When it does circles, take on the right. Okay. What's your name? My name Raj. Raj. Your name? Mel. Mel. Nice to meet you. Nice meeting you. Thank you. Go to straight. Okay. Okay. Thank you. Nice day, you too. Bye-bye. So, ayan, di ba? Ganun lang. Mabait lang hinatid niya talaga kami. So, wala namang intention. So, ganun lang naman yun, guys, di ba? Basta ingat na lang tayo. Kasi nga, syempre, ang dami na nating nababasa na ganito, scam, ganyan. So, ang totoo din naman kasi, ang hirap naman kasi i-generalize. Kasi kahit saan ka namang lugar, meron namang ganun. Di ba? Kahit sa Pilipinas, kahit sa Thailand dyan, sa Vietnam, meron namang ganun eh. Kaya ang hirap i-generalize na kapag ka India, yun kaagad yung isipin natin. Guys, hindi na namin alam kung saan kami dadalhin. Manalig na lang tayo. Grabe. First ride pa lang namin, parang ano talaga. Medyo chaotic na talaga siya. Pero ito, so far, yung mga dinadaan namin, magagandang daan naman. Ayan siya. So, magagandang daan naman siya. Ito na siguro. So, dadalhin kasi niya tayo sa may downtown. Kasi sa may downtown, free na daw yung SIM card. Kung gusto din daw namin bumili ng train ticket, parang mas maliit daw yung presyo for tourist. Kumbaga parang yung program yun ng tourism board nila. So let's see kung totoo ba to or ito na yung mga napapanood namin na alam nyo na maano na tayo, madadaya You na. go straight, go outside this shop, you will get it there also. Okay. Have a good day. Thank you. Guys,
what an experience. Grabe, nakakatakot na. Takot pala talaga dito. Paglabas pa lang namin, actually may mga mababait naman. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba, yung intentions kasi yung hindi natin alam. So, ang bait naman nung naghatid sa amin hanggang makasakay kami ng ng tuk-tuk. Ang naging problema naman, yung tuk-tuk driver, ibinaba nga kami dun sa may parang tourism board, ek-ek. Tapos pakiramdam namin, hindi siya totoo. Pero may nakalagay talaga, guys, Indian Tourism Board talaga siya. Tapos, nung nakita may camera ko, wag daw, hindi daw talaga pwede. So, pumasok kami doon. Kasi ang sabi nga daw, di ba, libre nga daw yung yung SIM card for tourist. Naniwala naman kami. Kasi nga, syempre, ganun sa ibang bansa. Diyos ko, pagdating doon, bebentahan ka ng kung ano-ano. Grabe, as in, nanginginig na ako kanina. Kasi ano ba naman yan? First day pa lang namin, tapos ano pa lang, wala pa kaming isang oras na lumalabas. Paglabas pa lang namin, ganun na kaagad. So, grabe. So, yun. Nung sinabi kong hindi na kami mag-a-avail ng SIM card, nagalit. At talagang nagalit. Sabi, wala ritong free, ganyan. Kung gusto nyo, tapos pati train kasi, na-offer na kami. Kung gusto nyo, maglakad kayo kung free, something like that. Now, para mas ma-feel natin yung vibe niya dito, ayan, naririnig nyo ba, guys? So, para mas ma-feel pa natin yung vibe, pupunta tayo ng market. So, wala, iro-roll lang namin tong camera. Unang-una para kapag merong mga-scam sa atin, mahagip man lang, 'di ba? Or hindi namin alam kung mapapanood nyo pa to. Ang nakakaloka kay Kuya, nakikipagkwentuhan siya kayo. Ayan, 'di ba? Ayun yung nakakaloka dun eh. Yung kahit nagda-drive. I'll keep your pocket phone, keep your. Be careful area. Okay. And then many bikers are catching the phone still phone. Okay, thank you. Thank you. So guys, iro-roll lang namin yung camera ha. Pero narinig nyo naman kanina, di ba? Itago na daw namin kasi marami daw talaga rito mga pickpockets. And then yung bigla na lang daw nangahablot. Ano ba naman yan? Ito na naman, tumitindi na naman yung takot namin. Kasi bukod sa ilang beses na nga kami na kamuntik-muntikan ng ma-scam, ito naman ngayon. Let's go! Papunta kami sa Misa Darbasar Market para nga sana maipakita namin talaga sa inyo kung ano yung vibe niya. And then, syempre, hindi naman natin mafe-feel mismo yung India kung hindi natin to gagawin. Gusto rin namin siya sa inyo may pakita. Pero guys, Diyos ko, talagang ano to, buwis buhay o buwis camera? Kaloka! Grabe, dito pa lang parang kinakabahan na ako. Tutuloy pa ba tayo, bes? Hindi ko din alam. So, ayan siya. Ibang-iba talaga siya dun sa may vibe ng ng Kathmandu. Kasi sa may Kathmandu, ano talaga siya, magulo din. Pero, hindi mo mararamdaman na delikado. Ito kasi talaga, guys, grabe. Sobrang delikado talaga nung itsura niya. And then yung kahit mga locals na yung nagsasabi na wag nga daw ilalabas yung cellphone, yung camera. Ito, actually, yung camera, kung makikita nyo, nakadikit lang siya sa may dibdib ko. So, kumbaga ginagalaw-galaw ko lang siya. Hayaan lang natin siya naka-rolling, ha. So, in a way, parang pinapasyal na rin namin kayo. At in a way, parang sabay-sabay tayo naghihintay kung ano bang magiging namin. Kung ano bang magiging buhay namin, kapalaran namin dito. Oh my gosh. Oh my gosh, oh my gosh. Oh my gosh, oh my gosh. Oh my gosh. Ay, Diyos ko, guys. Very wrong. Very wrong talaga itong ginawa namin. So, ayan. See. Ay, my gosh. Diyos ko. So, ayan guys, ito yung situation dito. So, parang to ha. Akap-akap ko yung camera ko, guys. Ay, grabe dito, guys. Diyos ko. Ito talaga yung makikita nyo dito. May gosh, natatakot kami dito. Hindi namin alam kung pagka nalagay ba kami sa panganib. Kung may tutulong sa amin. Grabe dito, guys. Ito na yata yung pinakamagulong market na nakita namin. So, ito, grabe yung mga tingin nila sa amin. So, lakad-lakad lang tayo. I think bumalik na tayo. Huwag na tayong pumasok masyado. Tara. Sige. Tara, labas na tayo. Diyos ko, Lord. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao sa tanang buhay ko. Na nasa may isang palengke. Guys, nandito na kami sa may Sadar Bazaar. Sadar Bazaar. So, actually, ang tawag nila rito, cosmetic market. Pero parang hindi naman puro mga cosmetic lang yun nandito. So, ito yung itsura niya. Pumunta kami rito kasi meron ditong police.
Kaya dito lang kami, baka mas safe siya ng kaunti. Ay, sorry. Sorry. Pero feeling ko hindi na namin kayang tumagal dito. Kaya babalik na lang kami. Grabe. So guys, balik na kami. Hindi talaga namin kaya. Kasi grabe yung takot na nararamdaman ko, promise. Tapos ito, natatakot ako yung ganito. Yung parang matatrap kami somewhere. Tapos wala kaming matatakbuhan. Ang mas nagpapadagdag kasi ang takot natin, yung merong isang nagmamaneho yung sabi na i-keep niyo yung yung phone nyo or yung gadget nyo kasi may baka. Oo, maraming nangaagaw dyan. So, sa kababa na kami. At least nandito na kami sa may malapit, sa may hotel namin. So, grabe. Hindi talaga namin kaya doon. Nakakaloka. Grabe yung takot na naramdaman ko. Ikaw? Siyempre takot din ako para sa atin. Oo, alam nyo, nakakatakot. Maling-mali naman kasi. Actually, ang ginagawa namin dito guys, never pa kami nag-try ng street food dito. Ang ginawa namin, puro yung safe kami, yung mga fast food chain. Yes. Puro fast food chain yung ang kinakainan namin dito kay FC, McDonald's, tapos nagpa-deliver lang din kami kagabi. Dito puro amoy na amoy mo yung carry, no? Oo. Ayan na naman. Ito, gusto yung mga carry. Paano ba naman kami kakain ng street food, guys? Nakita nyo ba kung paano lang nila yung kinakamay? And guys, nag-aaway-aaway na sila. Thank you. Ayan, kasi wala na nga namang madaanan. Excuse me, thank you. Ayan. So wala na kasing madaanan, guys. Ay, my gosh. Guys, wala na. Trap na din kami. Diyos me, yun, hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Napunta na tayo sa gitna. Dito na, tumabi na lang muna tayo. Ay, grabe talaga. Ay, grabe. Tarantan na talaga ako. Hindi na talaga namin alam kung anong gagawin. Diyos ko! Lord Jesus. Grabe, magkakadikit na talaga. So guys, ito na oh. Wala na kaming madaanan talaga. Thank you. Kasi talagang lahat dinadaanan na nila, walang nagbibigayan. Ganun talaga yung situation dito, guys. Oh my God. So guys, what an experience. Imagine, kalahating araw pa lang tayo dito. Lahat ng yan na-experience na natin. So, ang mali namin, pumunta kasi kami sa may local market. Pero kung gusto nyo talagang mamili rito sa India, nababasa namin and then napapanood namin, meron naman ditong mga tourist market. So now, pampatanggal malas, pagtakot, punta na tayo ng India Gate. So guys, anywhere kayo pumunta dito, merong mga public toilet. As in, nasa may daan lang talaga siya. So grabe, kaya amoy na amoy mo yung panghi. Ganun talaga. Pero totoo guys ha, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung yung takot. Siguro simula pa lang, hindi pa kami rito nakakapunta. Kumbaga alam niyo yun na nataniman na kami ng takot. Kaya kumbaga namulaklak na kami na may takot. Tapos nasimulan pa yung umaga natin nasimulan pa yung umaga natin na alam niyo na, yung naloko pa yung gusto pa tayong lokohin. So doon siguro siya nagsimula. So, parang may time nga kanina, sabi ko kayo, so huwag na kami lumabas. Pero tama naman, anong gagawin namin dito? Tinawagan namin. Natatakot kami kapag yung namin, may tinatawagan eh. Kasi parang alam mo yung pakiramdam, parang binibenta ka na, ganun. So, ganun talaga siya. Yung parang may mag-aabang na kaagad sa'yo. Just go, let's see. Guys, nandito na tayo sa may India Gate. So, grabe yung experience pala talaga. Una, traffic na traffic, wala kang madaanan kasi lahat talaga ayaw magbigay. Lalo na yun doon sa may part ng ng railway station, as in parang bumper to bumper, hindi talaga gumagalaw. Tapos, nung bumilis naman kami, sobrang bilis naman talaga para na kaming pa-roller coaster ride. Lahat nagkakarerahan. Yes. Tapos may time pa na grabe, yung agwat nila, as in ang konti-konti na lang, Diyos ko, gustong-gusto kong tumili. Nahihiya lang talaga ako, hindi ko pa mailabas yung, alam nyo na, kung ano talaga ako rito, charot. Although, alam ko naman, pakiramdam ko, ramdam naman na nila. Itinatago ko pa. Yung driver, kahit na magpipigil ka ng ng tiliw, Oo, tumitingin siya kasi front mirror. Nagugulat kasi ko. Grabe. Ganitong karami yung tao dito, guys. And mostly locals talaga. Oh my gosh, ito na ba siya?
Grabe. Ang daming tao, guys. Kahit saan kayo tumingin, ang dami talagang tao. So, ganun din pala sila. Para rin sila sa may Kathmandu. As in, family rin sila. Nakaupo lang sila sa may gitna. Tapos para na talaga silang namamasyal or nagpipiknik, nagpapalipas ng oras. Guys, nag-request sila mag-picture sa amin. It's okay. Yeah. What's your name? My name is Sumit. Sumil. Yeah. Enzo. Hi to our channel! Hi. So guys, nagpapapicture sa amin. Sa action artista kami to. Go with Mel. We get a new friend here, guys. Go with Mel. Mil. EML. Me? Ay, EML. guys, dito nga pala, guys. E- Kami na nagsasabi na L. si Mel nga L. daw, kamukha Yeah. nila, Yes. na parang Indian. Kamukha daw kami kasi I look like Indian too. Yeah, you look like Indian. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. So ayan guys, parang gusto ko na lumipat pala sa India. Gusto ko na pala dito, 'di ba? Parang Parang friendly sila sa mga foreigners. oo, friendly sila. Depende nga. So punta kayo dun sa may tourist spot, pero ang kausapin nyo, yung mga tourist din. Huwag kayong kakausap ng mga ano, 'di ba? Minsan celebrity, kaloka, charot. At saka, nakakuha isang Oh, nakakapag-subscribe. Wag na kayo magtaka kung yung mga magiging subscribers namin sa mga susunod na araw, puro mga Indian. Meron na nga nag-comment kanina, eh, 'di ba? Yung ano, nagmagandang loob din sa amin sa may train station. Police ba or guard? Police. Oh, ayun. So, ganun talaga siya. Oh, what's your Hi. name? Subscribe to my channel, Go with Mel. Go with Mel. Subscribe, Yes, please. yes. What is your name? Mel. Mel. Yes, from the Philippines. Philippines. So Yes. guys, he is coming from Philippines country. Yes. And how do you feel there? Here, Yes. India is so good and the locals are very kind and friendly. Okay, thank Yeah. you. You've been my heart, sir. Yeah, thank you. Thank you. Nice to meet you. I'm Enzo. So, ayan guys. So, sabi ko na sa inyo, di ba? Superstar kami dito, guys. Kaloka! So, ayan. So, lakad lang tayo. So, ito yung India Gate, guys. Papakita ko sa inyo. Grabe, naloka kasi ako. Kapag tinitignan ko kasi siya sa may picture, akala ko maliit lang siya. Akala ko yung simple lang talaga siya na parang, yung alam niyo yung gate na parang sa mga Bali, Indonesia, akala ko ganun lang siya. Pero no guys, ang laki niya talaga. As in, kung nakikita niyo yan, ganyan siyang kalaki, ganyan siyang kataas, ganun talaga siyang kalaki guys. Ito yung Indian Gate naman, pagbibigay pugay naman nila to doon sa mga soldiers nila na namatay noong World War I. So ayan ha, meron pa trivia pa history sa amin. yun lang yung alam ko. Ayan guys, so another photo for Enzo. For Enzo naman. Guys, mukhang sa Enzo na yata ang magiging superstar dito. Best siguro superstar dito. I'm so proud of you. Thank you. So, ayan siya. So, ganyan karaming tao dito. Kamusta pagiging superstar mo dito? Ang saya pala mag-isip dito sa India. Baka dito na lang magbablog sa Enzo kasi dito instant superstar dito sa Enzo. Kasi, actually, Tinalo niya yung Boracay kasi di ba sa Boracay kailangan natin maglakad. maglakad Dito sa India, sila yung humahabol sa mga picture. sa Boracay, kailangan pa namin magpapansin. Maglalakad kami mula Station 1 to 3 para may makakilala sa amin. Charot! Sa Boracay kailangan, hindi joke lang. Charot lang. So, ayan siya. So, ang dami talagang tao dito. As in, dito talaga sila nagtutumpok. And, considering guys ha, Indian sila. Pero, kahit sila, na-amaze pa rin sila rito. Actually guys, kung nakikita nyo, may mga nagpo-photo sa amin na napalihim. Oo. So, ganun talaga sila. Sobrang bait nila, hindi ko alam. So, siguro baka lang talaga, ganun talaga silang ka-friendly. Ayan. So, sabi na Enzo, ikot pa daw kami. Naghahanap siya ng magpapapicture pa sa amin. Actually, sa totoo lang ha, malalaman talaga nila na foreigners kami. Kasi kami lang yung nakakap na ganito. Tapos syempre, salita pa kami ng salita, o lalo na ako, daldal ko. So syempre, yung salita ko iba. Tapos yung the way nga yung silang manamit, di ba? Parang kahit anong gawin mo, makikita mo na magkakamukha yung pananamit nila. Tapos kami ganito, pinorma lang ko pa yan, guys. Sana pala, dito pala nag-turnography na ako. Eh di kung nag-turnography ako dito, Diyos ko. So, ganun lang talaga siya. At ang nakakaloka, mga nagpapapicture sa amin, lalaki. Baka nahihiya pa yung mga babae. Hindi, may mga babae akong nakita, pero palihim. O, siguro nga kasi, di ba, ang laki kasi ng population nila. And mostly, magkakamukha sila. Kaya siguro pag kami nakikita silang someone na parang iba,
yung itsura, na-amaze siguro sila. O yung mga mamshi, di ba? So, ayun yung mga kaganapan dito sa may India Gate. So, tama lang talaga na pati ito na isama namin sa may first impression. Kasi, parang nagsimula kami sa maganda. Tapos yung gitna, medyo muntik na kaming ma-scam. So, negative yun. And then, at least now, magtatapos pa rin tayo ng maganda. Kasi, generally speaking guys sa mga nakasalamuhan namin, mababait naman talaga yung mga Indians. Yun nga lang, syempre, nahahaluan lang din talaga ng mga, alam nyo na. So, ganun na lang talaga yung dapat na gawin ninyo, pakiramdam ko. So, kapag kami kumausap sa inyo, deadma lang. Lalo na kapag, halimbawa, mga drivers, ganyan, o yung mga nakatayo lang somewhere, tapos mag-google tayo, kakausapin kayo. So, dapat, it's either, katulad dito, nasa may tourist spot tayo, so kahit mga Indians ang kumausap sa inyo, okay lang, kasi mga turista din sila. Guys, lakad pa tayo. So, tignan nyo guys ako nagtanggal ako ng hikaw, nagpormal ako ng damit. Pero tignan nyo to guys, yung mga mamshi ko. Ay, sorry. Ayan, tignan nyo sila, guys, diba? Superstar Dislito. Hi! Hi! Hello! Subscribe to our channel. So, ganun lang yun. Basta kapag umuwi kami na puro Indian na yung namin. Ay, Diyos ko, ang laki ng population nito, billion. Wag na kayong magtaka kapag naging 1 million agad yung subscribers natin. At hindi na ako mahiya, talaga ipopromote ko talaga dito. Why not, 'di ba? Dito nga kasi hindi nakakahiya eh. Actually, mas nakakahiya pa nga kapag alam niyo na mas kalahi pa natin, 'di ba? Ang gulo na masaya sila. So, ganun talaga siguro yung kanilang culture, parang likas sa kanilang maging masaya. I think that was it. So tapos na tayo at saka mahaba-haba na yung video yung napapanood ninyo. Nahiya naman kami sa inyo. So kamusta yung first impression mo sa may India? Actually, unang-una kasi di ba nababalo tayo ng takot ng umpisa. Tapos in a long run, medyo nawawala-wala siya. Lalo na pumunta tayo dito sa may India Gate. Kasi friendly naman yung mga Indian. Huwag lang tayo mapupunta doon sa mga lugar na bandang sulok-sulok. Kasi doon talaga nakakatakot. Yun. Ako naman, ganun din. Kasi hindi pa man nga, parang meron na kaagad kaming takot dito sa may India pumunta. Kaya nga nakita nyo naman, gumastos pa kami pa Kathmandu para mag-practice. Napapractice pala yung pagta-travel. So anyways yun. So so takot agad yung naramdaman namin, yung nararamdaman ko. Tapos, pagpunta naman dito, yung unang lapag pa lang namin, biglang lahat nawala yung takot na yun. So, tapos kinabukasan na naman, kaninang umaga, bigla na naman akong nanginig sa takot kasi pakiramdam ko na, ini-scam na nga kami. Tapos ngayon, buti na lang, actually parang ayoko pang lumabas. Nagpahinga pa kami ng 2 hours guys, kasi nga parang sabi ko, kalmahin ko lang yung sarili ko. Kasi parang na-trap kami kanina eh. Pero ngayon naman, biglang bawi na naman, biglang ganito na naman ka-friendly yung mga nakilala namin. So, nawala na naman yung takot. So, parang roller coaster ride itong unang araw namin dito sa India, I must say. Pero, lamang pa rin na medyo feel safe pa rin ako or kami dito. Pero first day pa lang to guys. So babaguhin pa rin namin yung yung opinion namin based sa mga magiging experience namin sa mga susunod na. So ayan guys, nandito na tayo sa India. Ang tagal natin tong hinintay. So sana makagawa pa tayo ng mga ilan pang vlogs. Kasi ang totoo, huwag kayong magagalit sa amin na hindi naman kami minsan nagdadamot. Kumbaga, gusto namin na ma-enjoy din siya. Kaya nagplan kami na i-balance yung pagbablog at saka yung pagta-travel namin. Kasi ang mahal din guys, ang mahal ng gastos namin dito. Super. Oo. So sana po nag-enjoy kayo at kahit papaano nakita nyo na kung gaano kaiba-iba yung mararamdaman nyo kapag nandito kayo sa India. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating travel vlogs. Bye everyone!